Ayan. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. So in today's video, aalamin natin kung ano yung mga paparating, ano mga pasabog, ano mga dapat ninyong malaman, ano ang mga blessings, good news, ano yung mga kasagutan sa mga possibly mga tinatanong ninyo ngayon moving forward sa year 2026. So this is kapalaran, no? Destiny kapalaran, pasabog para sa year 2026 sa lahat po ng zodiac signs. So magsisimula po ako sa Aries down to Pisces. So ibig sabihin, lahat po ng zodiac signs ay para ang mensahe nito ay para sa lahat po ng zodiac signs. So kukuha ko ng isang baraha para sa bawat zodiac signs. Now again, just because this is somewhat collective, still general reading pa rin to. So hindi po ito magre-resonate sa lahat po ng zodiac signs. So ayan, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate. Okay, at iwan yung hindi. Alright, magsisimula na tayo. Simulan na natin. Spirit guides and angels, Pleiadian sisters, universe, God, archangels, spirit guides, guardian angels. Ano ang mga paparating, anong mga pasabog, ano ang mga mensahe, kapalaran at gabay para sa ating 12 zodiac signs sa year 2026. Okay, Aries, you have yes. Alright, mukhang ang ganda ng year 2026 mo, Aries. Okay, mamaya explain ko yan. Taurus, you have the diamond. Gemini, you have the spilled milk. Mamaya explain ko yan. Crack shot for Cancer. Leo, you have the tools. Virgo, you have handcuffs. Mamaya explain ko to. Okay? The Inventor. Yung ibang zodiac signs, okay. Pa-skip na lang if ever gusto nyo nang pumunta sa zodiac signs ninyo para sa inyong mensahe. Person of fire. Mamaya explain ko to bawat baraha para sa lahat ng zodiac signs. And you have convertible for Pisces. Ano mga mensahe nito? Okay. Ayan. So, isa-isahin na natin ngayon. 12 zodiac signs sa year 2026. Alright, Aries, let's start with you first. Alright, sorry. Mag-umpisa tayo kay Aries. Aries, this is your prediction. Ito yung kapalaran mo, ito yung pasabog mo, ito yung mga paparating, ito yung mga mensahe para sa iyo sa taong 2026. Okay, sa year of the fire horse. So yes ang lumabas. No? The answer is yes. So, ibig sabihin nito, Aries, sa year 2026, ito ang taon ng yung green light year. Ibig sabihin nito, binibigyan ka ng go signal, binibigyan ka ni universe ng pagkakataon na umusad, kumilos, move, at i-claim kung ano man mga gusto nyong i-claim. At mag-create at
ito yung pagkakataon mo na ito, ngayong taon na ito, this year, you will expand. Okay, mag-i-expand ka, Aries, saan man, lalo na siguro sa aspeto ng inyong career at kaperahan or business, kung may business kayo. Ibig sabihin nito, Aries, wala nang delay, lalo na sa mga Aries natin na nakaranas ng mga delay sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon. Walang blockages sa'yo dito. Itong taon na to, walang balakid, walang resistance, as long as kikilos ka talaga. At yung kilos mo, inspired action. So, kumbaga, itong taon na ito, magbubukas sa'yo ng pathway patungo sa success, renewal din, and long-awaited mga breakthroughs na mga matagal niyong inaasam. So, alam niyo ba, ibig sabihin ng rainbow? Rainbow is may dalang kahulugan ito, Aries. Ibig sabihin nito, ina-approve ng divine universe, ng kalangitan, at mostly, it's God's symbol of promise, symbol of hope. Ayan. So, it's divine approval and universal alignment para sa'yo. Na ibig sabihin, Aries, kung ano man ang mga plano mo sa career, sa love life, sa business, sa trabaho, travel man yan, relocation man yan. Alam mo, nahirapan akong hawakan. Ilagay ko na lang yun dyan. Okay? Ayan. Ba't ba ako nagpakahirap? So, ayan. Ibig sabihin nito, may healing din, right? So, yes ang sagot ng universe. Yes ang sagot ni Papa God. Yes ang sagot ni Papa Jesus sa mga kahilingan mo, Aries. Mga matagal mo na din sigurong pinagdadasal. So, 2026 gives you an energetic green signal para makausad with confidence din. You know, rainbow also is a symbol of restoration after storms. Lalo na sa mga Aries natin, sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, na baha nitong taon na ito, 2025. Mga nasalanta ng bagyo, nasa Visayas ka man, nasa Luzon ka man, right? So, again, this is ibig sabihin nito, matatapos na ang mabigat na cycle na kung anumang mga pinagdadaanan ninyo, Aries, especially this year or last year pa. Okay, sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon. Because a rainbow only appears after heavy rain. So, meaning, yun na nga, may matatapos na mga mabibigat na pinagdadaanan ninyo, cycle. It could also mean may emotional and mental clarity na babalik sa'yo. Especially sa mga Aries natin, ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon, very emotional, yun na nga, may mabibigat na pinagdadaanan at walang clarity. Hindi makapag-desisyon ng tama, magulo ang isipan. Malasimuot. Tama ba? Masilamuot. Ay, tama ba? There's something about very confusing sa'yo. Naguguluhan ka. Right? And also, alam naman natin, okay, hindi lingid sa ating kaalaman lahat na ang rainbow ay nagdadala ng swerte. Ibig sabihin nito, may swerteng paparating at may blessings na paparating sa iyo. Mag-a-appear sa iyo this year. Congratulations, Aries. Ayan, i-claim nyo na. And also, this means may mga field, alam nyo ba ang field of yellow flowers? Ayan. Itong mga flowers, yung babae na dyan, napapalibutan ng mga flowers, ibig sabihin yan, that's a symbol, that's an image of abundance and also recognition. So, Aries, if may ginagawa ka, nagbablog ka, kagaya ko, you are a content creator, nagdi-TikTok ka, or ano man, so social media, this means you will be recognized this year. Sisikat ka, magba-viral ka, yan. So, and also yellow. Yellow symbolizes money flow, creativity, energy, and success. So, ayan. So, kumbaga, 2026 for you, Aries, is where, kumbaga, hindi ka na din maghahabol. Okay, so sa love life, if single ka, may new romantic opportunity na papasok sa iyo unexpectedly, hindi mo inaasahan. Mararamdaman mo or masasabi mo siguro for some of you, itong tao na to ay blessing. Blessing,
heaven sent, parang ganon. Someone emotionally available, stable, at serious. So, may possibility dito ng long-term relationship, soulmate level connection. Ayan, may healing din from past heartbreak. Now, kung in a relationship ka na, Aries, itong taon na to magbibigay sa iyo ng renewal, may healing at better communication. Lalo na kung may tension kayo nitong mga nakaraang buwan o itong last year, 2025. Hindi ito ending but pagbabago ito. So, magkakaroon ng deeper commitment, emotional maturity, may fixing old patterns dito. Now, if in separation kayo, Aries, ang rainbow nagsisimbolo ng closure or reunion. So, may pagbabalikan. Sa gusto lang, if yan ang gusto ninyo. Okay? Whichever para sa yung highest good. Anong nakakabuti para sa iyo. Pero ang mensahe nito, very positive outcome is guaranteed. Na pagdating sa inyong kaperahan at trabaho, money, career, and business, yes card is a card of prosperity. Talagang nagsisimbolo ito ng abundance pouring in sa'yo. So, you can expect mga breakthroughs like promotion, salary increase, mga new job opportunity, successful side business, Aries, ayan, paid creative project, no? And returning clients sa mga may business dyan. At new income stream for some of you din. Na kung nagbabalak ka ng business, brand, or new venture, 2026 is the perfect year for you to launch, Aries. Ayan, fire horse energy. Alam naman natin, right? 2026 is the year of the fire horse. So, ito, Aries, ma-amplify yung pagiging Aries mo. Magiging independent ka, magkakaroon ka ng leadership, magiging courageous ka, at mas lalakas pa ang motivation mo lalo. Ayan. Sa family and home life, yung family ninyo marirestore o ano mga problema, lamat sa family, ayan. Any misunderstandings or tension sa mga previous years or mga nagdaang taon, yun na nga, magdaang buwan, lalo na kung may mga pag-aaway, lamat, kakalma. So, for some of you, you may finally move. Some of you, makakapunta. Move to a better home, better location. Meron ding magre-renovate ng bahay. Mayroong iba, makakabili ng property. Yung iba naman, makaka-create ng mas peaceful na home environment this year. At yung relationship ninyo with family, magiging warmer at magiging more understanding kayo. Now, there's travel and movement dito on relocation. Yes, for those of you na may balak or nagtatanong if makakapag-travel ba, makakapunta na ba ako ng ibang bansa? May travel opportunity ba? May movement ba? May relocation ba? Yes. Yes, you are binubuksan ng universe na makapunta ka or mag-expand ang horizons mo. Kaya kung may plano kayo mag-travel o mag-relocate, local man or abroad, 2026 is the year na yun na nga, magbubukas sa ang pintuan, very wide. May mga approvals dito sa immigration, travel visa, mga permits, mga documents, finances, magiging mas easier na for you to handle this year. Aries, ayan, punta tayo sa inyong kalusugan at spirituality. The yes card is to healing and renewal. So talaga, sa mga Aries natin dyan na nakaranas ng mga sakit o karamdaman this year with the rainbow, this means that you will feel lighter, more confident, more motivated sa buhay, at more spiritually aligned ka na. So, good news para sa iyo naman this year, Aries, again, blessings. Good news at blessings na paparating sa iyo. May wish kang matutupad. A wish you've held for years will finally come true. So, ayan, may wish kang matutupad this year. Something big. A milestone, masasabi ko. And then, yung financial stability ninyo babalik this year. No more stuck energy. Ayan, no more delays for some of you. A new opportunity will uplift your life. May bagong opportunity na mag-aangat sa iyong buhay. Pwede sa career, pwede sa business, or personal mission rin yung iba sa inyo. And may protection dito pang past cycles. Kasi you are stepping out na of your karmic loops once and for all na.
So, ayan na, matatapos na yung mga karmic cycles dito sa inyo na nagpapabigat sa inyong buhay. And my joy and my love and emotional freedom dito. So, kumbaga, you will finally feel alive again. Alright, Aries, thank you so much. Move on tayo sa Taurus. Punta tayo kay Taurus. Taurus, you have the diamond. Taurus Sun. By the way, Taurus Sun, Moon, Rising. Taurus, you can check your moon, your rising sign, and your Venus placements dito. Ayan, dito na lahat ng zodiac signs eh. So, Taurus, you have the diamond. So, para sa iyo, sa 2026, Taurus, isang makapangyarihang simbolo ito sa divination, yung diamond. This means that you will be indestructible and you will be unshakable and you will have an unshakable success this year. Taurus, i-claim nyo na. I claim this unshakable success. Success na hindi mayayanig. Walang makakapag, I don't want to say talo, but if someone tried to ruin your success, wala. Parang ganun. So, kumbaga, hindi nababasag. Alright? Hindi nababasag. Hindi ka matitinag. That's what I want to say. Kung magiging successful kayo, which is, I really do believe, marami sa inyo, Taurus, majority sa inyo magiging successful, this year, hindi kayo matitinag. If someone will try, dahil sa inggit, dahil sa, yun na nga, mostly talaga inggit, right? Dahil sa meron kayong mga hidden enemies, so hindi ka matitinag, hindi ka matatalo. Congrats. And liliwanag lalo ang buhay mo, ang status mo kapag dadaan ka sa pressure. Yan ang diamond, right? So, ibig sabihin, itong taon na ito yung taon kung saan magiging unbreakable ka, Taurus. Emotionally unbreakable, spiritually at financially unbreakable. So, ito yung taon kung saan high value ka, you're very valuable. High price ka. Magkakaroon ka ng mataas na self-worth. Yung success mo cannot be stopped na. Unstoppable ka na eh. Purity of intentions will be rewarded to you. Magkakaroon ng may commitment, may loyalty at real stability dito. So, ito yung pag-angat. Kumbaga, you become this diamond. You will become this diamond. So, number 1, overall energy, pag-angat ng buhay mo pagkatapos ng pressure. So, ano man ang mga pagsubok mo nitong nagdaang taon, 2023 up to 2025 or even nung umpisa pa ng COVID, this year, hindi ka na ito pababagsakin. Kumbaga, nilikha ka or na-pressure ka para gawin kang diamond. So, this year, 2026, makikita na ang resulta ng lahat ng patience mo, sakripisyo mo, at mga pagsisikap mo. Number 2, value and recognition. Makikita at mararamdaman ng mga tao ang tunay mong halaga. This year, makikilala ka. Okay? Rirespetuhin ka. Kaya kailangan ka ng iba, in demand ka rin, at mas tataas ang self-esteem mo. And then, may pure intentions sa'yo na mag-a-attract ng pure blessings din, Taurus. Ayan. And yung growth mo magiging multi-dimensional. So, hindi lang isa-isang aspeto ng buhay mo ang aangat. Lahat, sabay-sabay. Sa love, money, career, ayan, spiritual alignment, personal growth. Now, sa love life, if single ka, Taurus, may paparating na taong may pure intentions at seryoso. Hindi na ito yung situational connections na on and off, kundi pang long term na talaga at emotionally mature siya. So, possibly ang traits ng tao na ito ay faithful siya, honest siya, stable siya, financially as well, may depth siya, at willing mag-commit sa'yo. So, 2026, hindi ka nakakabulin ng love, hindi ka na maghahabol. Love na sila na mismo lalapit sa'yo. Now, if you are already in a relationship, there's a deeper commitment na magpo-form. So, pwedeng magkaroon ng engagement na mangyari. May marriage talk, pag-uusapan ng kasal, may renewal of trust na mangyayari, at yung partnership ninyo magiging stronger. Now, kung may tampuhan naman sa inyo dyan na may malat may tampuhan sa understanding. Ang 2026, itong taon na to magbibigay sa'yo ng clarity, healing at loyalty, marirestored. Now, for those of you Taurus na in separation,
Ang diamond is a symbol of unconquerable force. So, meant to be. Kung meant to be talaga kayo, magbabalik ang connection with maturity and honesty. For those of you who are in separation kung hindi meant to be, bibigyan kayo ng universe na mas mabuting kapalit doon or sa kanya. Right, sa money and career mo, unstoppable success. I tell you, ito ang strongest na talagang energy mo. So, asahan mo sa year 2026 Taurus, may major financial breakthrough sa'yo sa itong taon na to. So, may promotion na na-delayed nung mga nakaraang buwan, taon. Sa mga may inaasahang promotion dyan. Mas mataas ang kikitain mo sa may mga negosyo dyan. May new business opportunities na paparating. Magkakaroon ka ng stable clients kung may negosyo ka. And then may papasok ng big financial blessings din, Taurus. And then recognition sa trabaho o talento. Ilan mo, ang diamond, high value, right? Napaka-high value. So meaning you will be paid what you truly deserve, Taurus, this month. No more underpaid sa inyo. No more overlook. Hindi ka na ma-overlook. No more settling for less. Now, pagdating sa business, okay, kung magbubukas ka ng negosyo, for those of you na magbabalak, mag-start ng negosyo this year, 2026, itong taon will give you strong momentum, lalo na papalakasin ng fire horse energy. Right? My loyal customers, increasing sales, and then financial stability. So, excellent for you siguro mga jewelry business. Some of you magtatayo ng beauty. For those of you nasa jewelry business, beauty and wellness, real estate, pwede rin coaching or teaching, anything luxury or high value. Ayan, papatok sa year 2026. Now, pagdating sa iyong family and home life, may stability and resolution na mangyayari. So, mas magiging peaceful ang tahanan mo this year. Taurus, may mga issues na matagal nang hindi nasusolve. Finally, maaayos na with grace and understanding. Now, blessings para sa family mo sa 2026. May emotional healing dyan. May financial upliftment na mangyari. Magkakaroon ng mas magiging better ang communication ninyo. At may unity at harmony na mangyayari. Now, pagdating sa inyong kalusugan, ang diamond, dito nag-amplify yung mga spiritual gifts mo. So, for those of you na may mga gifts, magiging stronger ang yung intuition, magkakaroon, yung mga panaginip nyo, magiging mas klaro na this year. May mga deeper insights kayo, at magkakaroon kayo ng emotional resilience. So, yung iba sa inyo makakaranas ng spiritual protection. Sana lahat kayo. Okay, lahat kayo majority, because this is the strongest energy that I was pulling. Okay, so, kumaga magkakaroon ka ng invisible spiritual power. So, ibig sabihin, hindi ka papasok or hindi ka mahihigop ng mga negative energies ngayong 2026. Taurus, congratulations. Na ang good news dito for you, Taurus, ang mga good news at blessings. Number 1, may major wish na magmamanifest. Yung pangarap mo na na-held for a very long time will finally crystallize. May financial upgrades dito, money becomes stable sa'yo, mas secure at consistent ngayong taon na ito. Mga loyal love will enter or magdi-deepen. Someone will truly be, magiging faithful siya at ready na siya na ibigay sa'yo yung inaasam mong commitment, sa mga gusto ng commitment. And for those of you, yung iba sa inyo magsha-shine more than ever, lalo na sa mga content creator dyan. Your brilliance this year is undeniable, Taurus. People will admire your growth. Ayan. Yung iba sa inyo, magiging stronger ang spiritual protection ninyo. Blessings mag-unfold quickly kasi you are divinely guarded this month. You are divinely protected. And you will step into your true power this year. Wala nang fear, wala nang hesitation. You are brave at wise at magiging unstoppable ka talaga, Taurus. Alright, punta tayo, Taurus. Next, Gemini. Gemini, you have unspilled milk. Ayan. Na-fold yung card. Spilled milk. Okay, so, Gemini, this year, ito yung taon kung saan marami kayong dapat bitawan or marami kayong bibitawan. O ma-realize ninyo na
And then, ito yung taon na marami sa iyo maghihilom at may pag-angat din. Okay, so, itong spilled milk na ito, this is not a negative. Okay, ito ay wake-up call. Wake-up call sa'yo ng universe na sinasabihan ka ng universe dito na tama na ang pagbabalik-balik sa nakaraan, panahon na para magsimula ulit. So, sa year of the fire horse, ang energy mo ay mabilis. Right? I mean, wait lang po. Year of the fire horse, ang energy na dala ng fire horse sa year 2026 is mabilis, matapang at very adventurous and kumbaga freeing, pagpalaya. There's freedom, right? So para sa Gemini, ang taon na ito ay kumbaga may dapat na pagputol sa bigat na nakaraan ng dapat pangyari. So this is yung kumbaga puputulin nyo na yung mga bigat na dala-dala nyo pa sa nakaraan. At meron yung maaalis, matatanggal na yung pagsisisi or mawawala. Mawawala na yung mga pagsisisi or sama ng loob, matatanggal. And marami sa inyo ay matutunan ninyong patawarin ang iyong sarili sa mga kailangan lang gawin yan. Alright? So again, hindi lahat makaka-resonate. Yung iba naman sa inyo, simula ito ng magiging maaliwalas at magaan na cycle sa buhay ninyo this year. And then may pag-angat pagkatapos ng mga kabiguan. Lalo na sa mga Gemini natin na may mga pinagdadaanan mga nakarang buwan or last year, right? So Gemini, 2026 sa iyo ay magdadala ng mga sitwasyong may magpapaalala sa iyo na may mga bagay talagang tapos na. Hindi mo kasalanan ng lahat. Hindi mo responsibilidad ng lahat ng tao, hindi mo kailangang buhatin ng bigat na hindi sa'yo. Yan yung mga ma-realize ninyo this year. And also, papagaanin ka ng universe This year, may mga pagkakataon na papagaanin ka ng universe. So, pagkatapos ng isang spilled milk, right, may bagong biyaya na papasok. So, wag kang mawalan ng pag-asa. Just because mayroon kayong pinagdadaanan doesn't mean magstay yan forever sa inyo. So, ang bawat pagsubok ay magbubukas ng panibagong pintuan, kumbaga. And for some of you, may maliit na problema na madaling masolve. If ever meron mang problema or meron kayong kakaraping problema this year, 2026, masosolve nyo din agad. Hindi ka, kumbaga, mahihirapan ngayong taon pagdating sa problema. Lahat ng gulo ay minor lamang, mabilis, lilipas, at hindi magtatagal. Okay. And then, mas magiging kalmado ang puso mo at isipan mo this year. Gemini, kilala ka sa pag-overthink, right? Pero sa taon na ito, mas magiging grounded ka, mas malinaw ang mga priorities mo, mas nakasentro ka sa sarili mo. So, pagdating sa inyong pag-ibig, love life, may paghilom dito na kung single ka, Gemini, may pag-asa ng bagong pag-ibig kapag handa ka namang mag-let go sa nakaraan. Ang taong paparating sa iyo ay hindi kasing gulo ng dati, mas sincere, mas stable, mas malinaw ang intentions niya sa iyo. Pero kailangan mo muna isara yung lumang kwento, lumang mga nakaraan. Kailangan mo munang bitawan yung mga, the past. Bago kasi dumating yung bago, saka siya kasi papasok. Or, kumbaga, bigyan mo ng space yung bagong paparating na para sa'yo. So, for those of you, Gemini, hindi pa nakalet go, yan ang mensahe. Now, if you are already in a relationship, 2026 ay magbibigay sa'yo, Gemini, ng mas mahinahong komunikasyon sa relationship, pagwawasto ng mga misunderstandings, so may chance na magkaayos, pag-aayos ng tampuhan, at magkakaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan between you and your person. Kung may mga tampuhan o sakit ng sama ng loob na hindi mo masabi, ito yung taon na mas magiging bukas kayo sa isa't isa. Ayan. Now, kung hiwalay na kayo or may mga unfinished connections, separation, darating ang malinaw na closure. Okay, hindi ka na mabibitin sa mga baka, kaya, or sana, mga ganun. Makakaramdam ka ng kalayaan, freedom, at kapayapaan, most especially. Peace of mind, napaka-mahalaga yan para
this year, masarap na ang tulog mo. Right? Now, pagdating sa inyong career, money, or business, okay, sa career, ang spilled milk ay ibig sabihin nito, iiwan mo for others of you, iiwan mo ang trabaho o negosyo na hindi na align sa iyo, or kumbaga feeling mo parang it's time to let go na, wala namang nangyayari dito, hindi na ako kumikita, hindi na siya nagwo-work. And then, may matatapos na toxic work cycle. Okay, sa inyo. And mas makikita mo ang worth mo this year. Ayan. And matatapos na again ang yung toxic work. So, if those of you, Gemini, very toxic ang work environment mo, hindi mo makasundo ang mga ka-workmates mo, yung boss mo lalo na, or just in general, toxic ang work environment mo saan ka man nagtatrabaho, gagawa ang universe para matapos yan. Tatapusin. Okay? And masihina ang pressure na magpapabigat sa yon. This is very important. So, ibig sabihin nito, dahil dyan, some of you ay malilipat sa magandang trabaho. Okay? Ibibigyan ka ng ang kapalaran, gagawa ng paraan na makalipat ka sa magandang trabaho. Mas gagaan ang workload mo this year. May panibagong source of income. Yung iba sa inyo, mas stable ang pera. Mas matalino na ang pagdi-decide niyo sa finances when it comes to your mga financial decisions, money decisions. And may pag-angat dito pagkatapos ng isang maling desisyon na nagawa mo, Gemini, ng mga nakaraang taon. Alright. Pagdating sa inyong family and home life, may away, tampuhan at hindi pagkakaintindihan sa tahanan, unti-unti yang mawawala. Unti-unting madidissolve. Magiging mas mahinahon ang family setting or family dynamic environment sa family or energy. Mas magiging magaan, mafe-feel mo na suportado, may suporta, hindi ka mag-iisa. Suportado ka. So, and then, may isang miyembro ng family sa inyo na lalapit sa iyo, Gemini, para humingi ng tulong o gabay dahil ikaw yung magiging maramdaman nila, ikaw yung madaling malapitan this year. Nasa sa inyo ang choice kung right? Na pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, this year, magkakaroon ka ng mas magandang tulog. Wow! Mas kalmadong isipan mo, mas malakas ang intuition mo, mas mataas na ang emotional intelligence mo. So, ano yung mga good news at blessings na paparating sa iyo, Gemini? Unang-una, isang malaking ginhawa ang darating. Isang bigat sa puso ang mawawala ng tuluyan. Number 2, mas maaliwalas ito na taon para sa iyo. Mabilis masolusyonan ang mga problema, walang mabibigat na bagyong paparating, hindi literal na bagyo, but problems kumbaga. 3, kapayapaan ng isipan at puso mo. So, ang kalmado at katahimikan na matagal mo nang gusto, sa wakas darating this year. And number 4, bago at mas magandang oportunidad sa career, love life at personal growth. And paglaya mula sa guilt at pagsisisi. So, matatagpuan mo ang bagong ikaw this year na mas magaan, mas masaya, mas handang magmahal at ready to receive all the blessings. Ayan, punta tayo kay Cancer. Cancer, now para sa'yo, Cancer, you have the Crack Shot card for the year 2026. So, ang tema ng taon para sa'yo, Cancer, is tatamaan mo lahat ng target mo. Wow! So, ito yung energy na nagdala ng Crack Shot, no? Precision, galing, pag-angat. Okay, so, ang sinasabi ng barahan na ito, Cancer, ang taon na ito, year 2026, ay taon kung kailan hindi ka na magdadalawang isip sa anumang desisyon sa buhay mo. Tama ang bawat magiging desisyon mo this year. Okay, sa mga ka-resonate po, okay, again, this is general reading. Wala akong specific na pangalan na inilabas dito. Pero kung Cancer zodiac sign mo, then may posibilidad na tatama sa iyo, right?
So sa mga Cancer natin dyan na nanonood, tama ang bawat desisyon mo, malinaw ang isipan mo this year, at kung ano ang target mo, matatamaan mo. Okay? Bullseye. In a way, I mean, target mo ba na yumaman? Target mo ba na makuha mo yung goals mo? Then yes. Ayan, makukuha mo yung target mo na yan, kumbaga. Now, sa Year of the Fire Horse, because year 2026 is the Year of the Fire Horse, lalong lalakas ang tapang mo, Cancer, lalong lalakas ang inyong kumpiyansa sa sarili, bilis ng aksyon, at pagiging determinado. So, ito ay maganda to para sa'yo, Cancer, kasi ito yung taon ng pagbangon mo, pag-angat mo, at pagkuha ng nararapat mo. Deserve mo na tagumpay. So, ang strongest energy ng 2026 para sa'yo, Cancer, is number 1, hindi ka na maliligaw. So, lalo na sa mga Cancer natin dyan na for the last few months, mga nagdaang buwan, nagdaang taon, para bang confused kayo. You feel lost, nawawala ka sa landas, feeling mo, this year hindi ka na maliligaw, alam mo na ang direksyon na tatahakin mo. Cancer, you are usually guided by your intuition, right? Malakas ang intuition mo. Pero ngayong taon na ito, year 2026, mas tataas, mas matatalas pa ang isipan mo, mas matatag ang puso mo, at malinaw ang landas na tatahakin mo. Wala nang kalituhan, wala nang pagdadalawang isip, wala nang takot. And then, ikaw ang magiging go-to person sa trabaho, negosyo, pamilya. Makikita nila ang husay at talino mo. And then, swerte ang taon na ito para sa iyo sa promotions, bagong trabaho, bagong negosyo, pag-angat ng income, pag-expand ng kabuhayan, pagkuha ng matagal mo ng pinapangarap. So yan, tatamaan mo ang mga oportunidad na yan na hindi mo nakuha noon. Ayan, at magkakaroon ka again ng kumpiyansa at galing. Dahil yun na nga, ikaw yung magiging maraming lalapit sa iyo this year. Okay? Ayan. And magkakaroon ka ng tagumpay sa mga pagsubok. Kung may mga taong hahamon sa iyo this year, mag-iingay o try kang pabagsakin. O kung mga nagdaang taon, right? Yung last year ay puno ng hamon sa iyo, puno ng ingay. At feeling sa'yo talagang pinabagsak ka sa year 2025 or mga previous years pa, 2023 or maybe simula pa nung COVID, ramdam mo ang pagbagsak. 2026, this year ay ang taon kung saan ikaw ang mananalo at magniningning ka, Cancer. And sa pag-ibig at relasyon, kung single ka, may taong darating na seryoso, direct, malinaw ang intensyon, hindi siya paikot-ikot, hindi lalaruin ang puso mo, hindi ka na malitit dito kung gusto ka ba ng tao na to o hindi. Kasi this year, ang love na paparating ay diretso, tapat at walang pasikot-sikot. Now, kung in a relationship ka na, Cancer, mas malinaw ang magiging komunikasyon ninyo ng person mo, mas maayos ang mga tampuhan kung meron man, at mas magiging mature ang usapan ninyo tungkol sa future yung dalawa, stability, mga plano nyo sa buhay, mga responsibilidad. Ayan. Kung may naging problema man nung taong 2025 or this year, kung kailan nyo man ito napanood, kung may naging problema man ng mga nagdaang buwan, nagdaang taon, matatamaan mo ang tamang paraan o makukuha mo ang tamang paraan para maayos ito. And for those of you who are in separation with your person or may mga unfinished connection or business, may malinaw na closure na darating. Wala nang habol-habol na energy, wala nang tanong na walang sagot. Ikaw magkakaroon ka ng upper hand dito. Now, pagdating sa iyong pera at career, Cancer, ang barahang ito na crack shot ay nagsasaad sa iyo ng promotion, leadership role, mataas na kita, paglabas ng bagong oportunidad, pagkilala sa talento mo at husay, pagiging expert na titingalain ka. So, asahan mo sa year 2026, pagtaas ng sweldo, pagpasok ng mas mabigat na project, pero ikaw ang mananalo. May chance na magnegosyo or mag-expand, pagkakaroon ng bagong skill na magdadala sa iyo ng malaking pera,
Ayan, pagiging in demand sa trabaho. And Cancer, ngayong taon na ito, hindi ka na dapat magduda sa sarili mo. May lakas ka na para kunin ang gusto mo. Ayan, sa family and home life, may proteksyon, may katatagan at responsableng energy. So, magiging ikaw ang haligi or ilaw ng tahanan ngayong ikaw na yung tahanan. Ikaw ang magiging haligi ng tahanan mo at ilaw ng tahanan ngayong taon, whether you are a female or male. Darating ang panahon na ikaw ang magiging tagapagdesisyon. Ikaw ang magiging gabay, ikaw ang magiging sandalan ng pamilya mo. May mga family issues na matagal nang nakasabit, ngayon mo matatamaan ng tamang solusyon. Ngayon mo makikita or makakahanap ka ng solusyon para ma-resolve yan. Pagdating sa inyong kalusugan at spirituality, mas matibay ang katawan mo, mas matatag ang kalooban mo this year. Now, dahil malinaw ang focus mo ngayong taon na ito, Cancer, mas gaganda ang emotional at mental health mo. Lalakas ang self-discipline mo, willpower mo, spiritual accuracy, intuition at clarity. Kung may sakit o pinagdadaanan sa katawan, magiging mas mabilis ang paggaling. So, mga good news at blessings para sa iyo, Cancer, sa taon na ito. Number 1, tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Finally, ikaw ang mananalo. 2, pag-angat ng kita at kabuhayan mo. Tumpak ang lahat ng financial moves mo this year. 3, pagpasok ng malaking oportunidad. Hindi siya random, ito ay nakalaan talaga para sa'yo. Number 4, pagkakaroon ng mas matibay na relasyon. Love becomes more mature, deeper at stable. And 5, pagkamit ng respeto at paghanga. Makikita ng maraming tao ang galing mo this year. Alright, punta tayo kay Virgo. I'm sorry, Leo. Sorry, Leo, you have the tools. Okay, Leo, ang tema sa iyo ng taon na ito ay may mga kagamitan ka na, panahon ng gawin ang nakalakda para sa iyo. So, ang barahang tools na ito ay nagpapalakas para sa iyo dito. Ibig sabihin nito, handa ka na this year. May kakayahan ka na. Kompleto ka na sa resources. Oras na para lumaban, kumilos at lumipat pataas. So, sa Year of the Fire Horse, mas malakas ang apoy at tapang mo, Leo. Ito yung taon na hindi mo na lang papangarapin, gagawin mo na talaga. So, number 1, ito yung taon na paggawa. Right? Pagkasuko para pagbuo. So, wala nang kumbaga procrastination. Sa mga Leo natin dyan na nagpo-procrastinate. Ano ba yun? Parang tinamad. I wanna say tinamad. Tinamad para gawin yung dapat gawin. Wala nang pagdadalawang isip. So, ang year 2026 para sa ay taon kung saan may gagawin ka. May mabubuo ka, may matatapos ka. Project man yan or something in your life. May maipapatayo ka sa career mo, negosyo, relasyon o bahay. Possibly bahay din. Some of you magpaplanong magpatayo or meron kang mapapatayo. And handa ka na sa mga malalaking oportunidad. Hindi mo na kailangan ng approval. You are ready. You have to realize, or maybe a lot of you, Leo, you will realize na, this time handa na ako. This year handa na ako. And lahat ng mga pinagdadaanan mo nung year 2023, 2024, 2025, or kahit pa nung since COVID, ay naging paghahanda para sa'yo. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng mga delays, mga lessons, lahat yun ay naging tools para sa tagumpay mo ngayong 2026, Leo. And magkakaroon ka ng practical success. Hindi ito pangarap lang. Ito ay tagumpay na may bunga, may pera, may resulta, kumbaga. Now, pagdating sa iyong love life at relasyon, Leo, ang tools sa love life, kung single ka, ay nangangahulugan na kaya mo nang bumuo ng relasyon na maayos, matatag, totoo at may direksyon. Hindi ka na magugustuhan dahil lang sa attraction, magugustuhan ka na dahil ready ka na para sa totoong relasyon. So may paparating na taong responsable, stable, may malinaw na plano sa buhay, handa ring mag-effort.
This connection will feel partnership. Now, for those of you na in a relationship na, ang taon na ito ay magdadala sa inyo ng pag-ayos ng anumang tampuhan. Mas seryosong commitment, pag-uusap tungkol sa future, ayan, pagpapalakas ng foundation. Kung may problema sa relasyon, ito ang taon na maaayos at titibay itong muli. Na kung may separation or past lover, hindi na ito ang focus mo sa 2026. Ang focus mo ay kung sino ang kayang sumuporta at bumuo kasama ako. Hindi na yung makakasira sa iyo, right? Ayan. Now, pagdating sa inyong pera, negosyo at career, ito yung taon na aangat ka, Leo. Lalo na sa mga Leo natin dyan na talagang sobrang naghirap last year o mga nagdaang taon or buwan. Ito yung sa 2026 may mga paggawa, pag-usad, pag-level up sa'yo, pagkuhang muli sa lakas at kumpiyansa mo at pagbuo ng mga long-term stability. So, may promotion dito. May babae, babae ka man o lalaki, tataas ang makikita nila yung husay mo. Pwede ka ma-promote o mabigyan ng big project. Kung matagal mo na gustong magnegosyo, ayan, ito yung taon na pinakamalakas na taon para sa'yo. May extra income din, so magkakaroon ka ng multiple source of income. May mga practical achievements kang ma-achieve. Hindi ka lang ma-recognize sa pera, kontrata at mga pagkakataong may konkretong resulta din na yung marireceive. Kumbaga ang universe nagsasabi sa'yo, Leo, nasa sa'yo na lahat ng tools para umangat. Okay, gamitin mo yung mga yan at yung mga yan, handa ka na para magawa mo lahat ng mga gusto mong gawin. Now, sa family at home life, ikaw, for some of you, ikaw ang magiging fixer. Ikaw yung bridge para magkaayos ang pamilya ninyo kung may mga misunderstandings. Meron din mga renovation na mangyayari sa bahay, pag-upgrade, ayan, paglipat, meron din. At yung iba sa inyo mag-i-invest sa lupa at ari-arian. But mostly magiging mas peaceful ang pamilya mo. Ikaw magiging gabay at suporta sa family system ninyo. Now, pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, mas lalakas ka. Kaya asahan mo may pagtaas ng energy mo, pagiging mas klaro ang isipan mo, mas mabilis ang pag-recover mo. Kung may mga karamdaman man, mas malignaw ang mga spiritual guidance mo at lalakas ang intuition mo. So, ang mga good news para sa iyo this year, Cancer, is, number 1, makukuha mo ang matagal ng goal mo o pangarap. Ito yung taon na may mahawakan kang resulta. Number 2, stable at malakas na pera. Hindi pa bago-bago, steady at kumaga andun yung pag-angat. Now, Leo, good news at mga blessings para sa iyo. Darating para sa iyo sa sa taong 2026, no. Number 1, makukuha mo ang matagal ng goal or pangarap mo. So ito yung taon na may mahahawakan kang resulta. Number 2, stable at malakas ang pera mo, hindi pa bago-bago, steady at yung iba sa inyo aangat. Number 3, pagbuo ng mas magandang kinabukasan. So, sa career, ayan, sa love life at family yan, mangyayari. Number 4, malakas ang suporta sa iyo ng universe. Hindi ka kakapusin, may darating na tulong sa tamang oras. And number 5, may malaking biyaya na maiipon. Pwedeng sa pera mo, pwedeng sa oportunidad o sa isang tao na magiging malaking blessings para sa iyo. Alright, punto tayo sa ngayon, Sky. Virgo. Virgo, for the year 2026, you have the handcuffs. Okay, Virgo. Virgo, ang tema mo ngayong taon na ito ay pagkawala sa pagkakagapos. So, this is you, kumbaga, liberation year. Pagbangon, pagkuha muli ng kapangyarihan. Ang barahang handcuffs ay hindi nagdadala ng pangit na kapalaran. Nagpapakita ito ng malakas na pagbabago mula sa pagkakulong. Okay, tungo, kumbaga, you'll have this freedom na this year.
So, ibig sabihin, for some of you Virgo, ang lahat ng mga pumipigil sa'yo, tao, sitwasyon, emosyon, trabaho, takot, o sarili mong pag-aanilangan, ay mabibitawan mo sa taong 2026. So, sa Year of the Fire Horse, malakas ang energy mo ng paglaya, pagputol ng kadena, pagbangon, tapang, pagkakaroon ng sariling lakas. So para sa iyo Virgo, ang taon na ito ay taon ng pagtakas mo mula sa bigat and then pagkakaroon ng bagong direksyon. So pangkalahatang energy mo sa year 2026, number 1, magiging malaya ka na sa mga bagay na matagal nang pumipigil sa iyo. Ang mga hindi mo masabi, hindi mo magawa at hindi mo maalis ng mga nagdaang buwan, nagdaang taon, ngayong taon na ito unti-unti itong mawawala. Kasama rito yung mga toxic na relationship, trabaho na hindi makakapagbago ng buhay mo, walang nangyayari, hindi sa'yo nagbibigay ng pag-angat. Mga utang ng loob na nagpapahirap sa'yo, mabibitawan mo yan. Mga taong umaabuso sa kabaitan mo, mga sariling pagdududa, mental or emotional exhaustion ay matatanggal o mawawala o mabibitawan mo. Takot na kumilos o magdesisyon, mawawala na o matatanggal. Mabibitawan mo, I would say mabibitawan mo o makakaalis ka dyan. Number 2, general energy for you this year is paglabas sa control ng ibang tao. So may mga tao sigurong for some of you in the past few years or in the past few months nagdidikta sa direction mo o nagpapabigat sa sitwasyon mo nakaraang taon. Pero this year, ikaw ang masusunod. Okay. Another is pagkakaroon ng lakas ng loob. So, hindi ka na magiging tahimik this year kahit masama ang loob mo, hindi ka na magpapaapi, hindi ka na magpapagamit, hindi ka na magpapaloko. And number 4 is you will regain personal power. Ito yung taon kung kailan masasabi mo, tama na, ako naman. Okay? Pagdating sa iyong pag-ibig at relasyon, Virgo, ito yung, sa mga single dyan, magiging malinaw ang isipan mo tungkol sa love life. Hindi ka na papasok sa relasyon na hindi tugma sa iyo, hindi ka na magsasayang ng oras sa mga taong hindi seryoso sa iyo. May darating na taong respetado ka, hindi ka kokontrolin, bibigyan ka ng kalayaan, maintindihan ang sensitivity mo, may magandang intensyon. Pero darating lang siya kapag nakabitaw ka sa nakaraan na nagpapahina sa'yo. Now, for those of you who are in a relationship na kung healthy ang relasyon, this year titibay ito dahil may pag-uusap tungkol sa boundaries, respeto at partnership. Kung hindi naman healthy ang relasyon, 2026 brings either pag-aayos at pagbabago ng partner mo o tuluyang paglayo o pag-alis para sa ikakabuti mo. Ikaw ang pipili, pero ang universe ay sasama sa desisyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Na kung may separation, magkakaroon ng closure, hindi ka na iikot sa tanong na bakit? Hindi ka na matatalian ng sakit, makakalaya ka sa emotional na pagkakagapos. Na pagdating sa inyong kaperahan at career, ay napakaganda ng energy na dala nito sa inyong kaperahan, Virgo. Ito yung pag-alis sa work na nakakasakal. Pagpasok ng trabaho, mas malaki ang kita. Pagkakaroon ng bagong skill o training. Pag-angat ng confidence sa career. Mas stable na finances. Pagbabayad ng utang. O pag-ayos ng pera. At kung ikaw ay matagal nang nakakulong sa trabaho na hindi mo na gusto, ito ang taon na makakaalis ka. Kung ikaw ay magninegosyo habang lumalaya ka o nakakalaya ka emotionally, mas lalakas ang swerte mo this year. Kung financially stuck ka naman noong 2024 o mga nagdaang taon, this year, ito ay taon ng pagbubukas ng daloy ng pera mo. Congrats. You can claim it in the comments. Now, pagdating sa iyong family and home life, Virgo, ito yung pagbitaw sa responsibilidad na hindi mo dapat buhatin. No? So, Virgo, natural sa iyo na tagapag-alaga. Kaya madalas ikaw ang inaasahan ng buong pamilya. Pero ngayong taon na ito, 2026, hindi ka na mapipilit kung hindi mo kaya. May pagbabago sa dynamics.
Okay? Unti-unti nang magiging independent ang mga umaasa sa iyo. Lalakas ang boses mo sa pamilya. Mas papahalagahan mo ang kapakanan mo this year and mas magkakaroon ka ng oras para sa sarili mo. Now, pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, ito'y paglabas sa stress, pagbalik ng sigla mo at lakas. Now, with the handcuffs, habang nakatanggal, this means freedom and healing. So sa taon na ito, 2026, gagaan ang dibdib mo, pakiramdam mo, mawawala ang mga tensyon, lilinaw ang isipan mo, tataas ang motivation mo, babalik ang kalakasan ng iyong katawan. Kung may sakit at dulot ng stress or emotional burden na hihina, gagaling ito ngayong taon. Now, good news at blessings na parating sa iyo this year. Virgo, number 1, isang malaking paglaya ang magbabago ng buhay mo. Ito yung pagbitaw sa isang sitwasyon o tao at mararamdaman mo gagaan ang lahat. Okay, number 2, paglipat sa mas magandang trabaho o environment. Wala nang toxic na tao o paninindak na mangyayari. Okay, number 3, pagbalik ng iyong personal power. Hindi ka na madaling maapektuhan. Ikaw ay may control sa buhay mo. Number 4, emotional healing. Hindi ka na madaling mabigo at hindi ka na matatalo ng lungkot. 5, pagbubukas ng malakas na oportunidad. Kapag wala ka ng tanikala, mas bibilis ang papasok. Bilis papasok ang swerte mo. Alright, punta tayo kay Libra. Libra, you have the Inventor. Okay, Libra, year 2026, kapalaran, mensahe at gabay. Ang tema mo ngayon taon na ito, Libra, paglikha, pagbabago at paghakbang sa bagong panahon. So, ang Inventor card ay isa sa pinakamaswerteng baraha para sa mga taong papasok sa bagong yugto ng buhay. Para sa iyo, Libra, ibig sabihin nito ay panahon na ito ng imagination, panahon ng paglikha, creativity, panahon ng mga bagong idea, panahon ng pagputol sa lumang paraan ng pamumuhay, panahon ng pagpasok sa mas modernong direksyon ng buhay. So, sa Year of the Fire Horse, ang energy mo ay mabilis. Kasama ng Year of the Fire Horse, mabilis, matapang, malikhain. Exact match sa Inventor card. So, ito yung magiging taon kung saan may mga breakthrough na mangyayari sa buhay mo. Alright, pangkalahatang energy para sa iyo, Libra, this year 2026, number 1, panahon na para gumawa ng bago. Ang mga lumang sistema at nakasanayan mo ay hindi nagagana ngayong taon. Kaya itinutulak ka ng universe na maging mas malikhain, mag-isip ng panibagong approach, gumawa ng kakaiba, lumabas sa comfort zone mo. Number 2, malakas ang inspirasyon mo. Makakaramdam ka ng bigla ang lakas ng loob at mga ideyang parang ipinapasok sa isipan mo. Ito ay guidance, nagsasabing gawin mo ito pagkakataon mo na. Number 3, pagkakaroon ng bagong direksyon. So, maaring magbago ang gusto mo sa career, sa love, o personal life this year. Hindi ito risk, hindi ito crisis, ito ay pagbabagong dala ng paglago. Number 4, okay lang magkamali, okay lang magsimula ulit. Ang Inventor card ay nagsasabi mahalaga ang proseso, hindi ka kailangan maging perfect para magtagumpay. Okay, pagdating sa iyong pag-ibig at relasyon, bagong simula, bagong paraan ng pagmamahal. Now, kung single ka, Libra, may paparating na koneksyon na kakaiba. Hindi siya typical, hindi tulad ng nakasanayan mo. So, maaaring creative, makulit siya pero genuine, forward thinking, kakaiba ang pananaw sa buhay, marunong humanga sa talino mo. Ito yung tipo ng love na magpapalabas ng bago at mas malikhain mong side. So, sa mga in a relationship dyan, magiging reinventor year ang relasyon nyo. Ang mga lumang away, tampuhan, paulit-ulit na issue, maaayos sa mas mature, mas innovative na paraan. Pwede magkaroon ng bagong routines, bagong bonding, bagong plano sa future. Kung may mga separation o confusion, darating ang malinaw na sagot. Hindi ka na maiipit sa hindi ko alam or tignan natin. Ayan, ang 2026 ay taon ng decision. Taon ng decision para sa iyo, Libra. Now, pagdating sa iyong kaperahan, negosyo at career, pagkakaimbento ng bagong tagumpay. So, ito yung pinakamalakas na aspeto ng reading mo. Highlights sa iyo sa year 2026, bagong trabaho o bagong role,
isang oportunidad ang bubuksan para sa iyo na hindi mo inaasahan. Pagkakaroon ng bagong income stream, so maaring online business, digital product, creativity-based service, or anything modern. Pag-level up ng skills mo, magiging mas modern ang approach mo, mas techy, mas updated, mas innovative. Pag-set ng trend, ikaw ang magiging una sa isang bagay at susundan ka ng iba. Okay, breakthrough moment, isang idea mo ang magiging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay mo. Now, kung may idea kang paulit-ulit bumabalik sa isipan mo, Libra, yan ang susuportahan ng universe this year. Now, pagdating sa inyong family and home life, may pagbabago ng takbo ng pamilya. So, sa tahanan, ikaw ang magiging problem solver, planner, taga-ayos, taga-buo ng bagong direksyon. So, maaaring may bigla ang pagbabago sa lifestyle ng family, pero ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, mas malinaw ang isipan mo, mas malakas ang intuition mo. So, ang inventor ay malakas ang mental energy. So, ngayon, this year, mas mabilis kang makapag-isip, mas malakas ang spiritual downloads mo, mas totoo ang kutob mo, mas aware ka sa mga senyales. Pagdating sa kalusugan, mas magiging aware ka sa kailangan ng katawan mo. Okay? Kung may lumang bisyo o healthy habit, kaya mo nang iwanan ngayong taon. Okay, so mga good news at blessings na parating sa iyo, Libra, this year. Number 1, isang malaking idea ang magbabago ng buhay mo. Pwedeng sa career, okay, pwede sa negosyo or creative project, pwedeng career shift again. Okay, number 2, pag-angat sa modernong paraan. Hindi mo kailangang maghirap ng sobra. Gaganda ang buhay mo dahil sa talino mo. Okay. Number 3, matapang na bagong simula. So, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Number 4, pagdating ng mga taong susuporta sa pangarap mo, hindi ka na mag-iisa. Number 5, pagbalik ng excitement sa buhay mo. So, ito yung taon na magiging masaya ka ulit sa mga ginagawa mo, Libra. Okay, punta tayo kay Scorpio. Scorpio, you have the Castle. So, Scorpio, this year, 2026, yung tema mo sa taon na ito ay pag-angat, pagkilala, kapangyarihan, at pagbuo ng matibay na legacy. Ang barahang Castle ay isa sa pinakamakapangyarihang oracle sa buong deck. So, ito ay simbolo ng kapangyarihan, prestigio, right? Prestige, pag-angat sa status, kayamanan, respeto, matibay na pundasyon, royal na pagtrato, royal treatment, ayan, pagkuha ng mataas na posisyon. So, para sa iyo, Scorpio, na natural na malalim, ambisyosa, ambitious, at determinado, ang taon na ito ay magiging taon ng malaking tagumpay at mataas na pagkilala. Okay, so, sa Year of the Fire Horse, mas lalo kang magiging matapang, driven at unstoppable. So, mga overall pangkalahatang energy mo sa year 2026, number 1, umaangat ang pangalan mo o aangat ang pangalan mo. Makikilala ka, mapapansin ka, at magkakaroon ka ng mas mataas na posisyon. Hindi dahil sa swerte lang, kundi dahil sa galing mo, tiyaga at transformation mo nito mga nakaraang taon. Number 2, pagpasok ng kayamanan o material security. Ang Castle ay sinyalis ng pera, ari-arian, pagandang investment, pag-build ng sariling tahanan o negosyo, and mas stable na buhay. And number 3, pagbuo ng legacy. Ang taon na ito ay hindi simpleng taon para sa iyo, Scorpio. Ito ay simula ng bagong yugto kung saan ginagawa mo na ang buhay na pangmatagalan, hindi temporary. Number 4, paglapit ng mga taong may mataas na respeto sa iyo. So, hindi ka na basta ma-attract na kung sino-sino ang lalapit sa iyo ay mga tao na may level, may pangkalan o may magandang intensyon. Okay, punta tayo sa pag-ibig at relasyon mo, malalim, tapat at pangmatagalan. Scorpio ay isa ka sa pinakamatapat at pinakamalalim magmahal. Now, ang card na ito ay nagsasabi kung single ka, may paparating na matatag, seryoso at high value na tao. Hindi ito fling, hindi ito laro, ito ay koneksyon na may potensyal na panghamabuhay.
Ang taong ito ay stable, may ambisyon, may posisyon, marunong magpalaga, may paggalang. Makikita niya ang halaga mo at babantayan ka. Now, for those of you who are nasa relationship na, lalalim pa lalo ang relasyon ninyo. Pwedeng maging official, engagement, pagsasama o pagbuo ng pamilya, magiging mas committed, solid, loyal at respectful. Ang maganda, Scorpio, ang maganda dito, ikaw yung may upper hand sa relasyon ngayong taon. Na kung may separation, may closure na darating. At pagkatapos ng closure, may darating na koneksyon na mas mataas ang level at mas tama para sa iyo. Okay, punta tayo sa inyong kaperahan, negosyo at career. This is Royal Rise. Major achievements and prestige. So, ayan na. Financial and career highlights mo sa 2026, promotion o pagtaas sa posisyon, pag-angat ng income, pagpasok ng malaking oportunidad, mas malawak na network, partnership with powerful or influential people, pagkakaroon ng authority sa trabaho, pagbuo ng sariling negosyo o pag-expand, pagkakaroon ng ari-arian, lupa or bahay. Ayan. Scorpio, kilala ka sa pagiging tahimik, right? Ngunit malakas ang dating. So, ngayong 2026, hindi mo na kailangan magsalita ng marami. Ang resulta at tagumpay mo ang magsasalita para sa iyo. Okay, sa family and home life mo, stability, pagpapatayo at pagpapalawak. Ang castle ay literal na simbolo ng bahay. So, kaya posibleng mangyari ang paglipat sa mas magandang tirahan, renovation, pagbili ng lupa o bahay, pag-aayos ng family structure, pagkakaroon ng peace sa loob ng tahanan. Ayan. Kung nagkaroon ng tensyon noong 2025 o mga nagdaang taon pa, magiging mas solid at mas magkakaisa ang pamilya nyo sa 2026. Now, sa inyong kalusugan at spirituality, may inner strength, may spiritual power dito. Scorpio, isa ka sa pinaka-spiritual sa zodiac sign. So, sa taong ito, malalakas ang intuition mo, mas madali mong mararamdaman ang totoong intensyon ng tao, mas lalakas ang inner confidence mo, mas gagaan ang emotional load mo, and mas hihina ang anxiety o pagdududa mo. May protection din na darating sa iyo, parang shield na hindi basta papasukin ng negative energy. Good news at blessings para sa iyo, Scorpio, sa taong ito. Number 1, isang napakalaking achievement ang makakamit mo. Pwede itong award, position, malaking pera o opportunity. Number 2, paglakas ng pangalan mo. Makikilala ka sa larangan mo this year. 3, mas stable at asensong buhay. Hindi ito temporary. Long-term stability ito. And number 4, pagpasok ng pangmatagalang pag-ibig. And number 5, pagbuo ng magandang legacy para sa future mo at ng pamilya mo. Alright, punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, ang tema, okay, you have the map. Okay, first you have the map. Ang tema sa iyo ngayong taon na ito, Sagittarius, ay bagong landas, bagong direksyon, bagong buhay. May paglalakbay, pagtuklas, pagpapalawak, pagbago ng kapalaran. You know, ang map card ay isa sa pinaka maswerteng baraha para sa iyo, Sagittarius, dahil ikaw mismo ay sign of travel, right? Expansion, exploration, at paghahanap ng mas malawak na mundo. So, ibig sabihin nito, this year ay magiging taon ng malaking pagbabago para sa iyo. May paglipat, bagong landas, bagong direksyon, mas malalim na pagkikilala sa sarili. So, sa Year of the Fire Horse, lalo pang lalakas ang iyong adventurous at risk-taking energy, kaya hindi ka na matatakot na sumubok ng bago. Pangkalahatang energy mo this year, number 1, may bagong daan na bubuksan para sa iyo. Hindi ito maliit na pagbabago, Sagittarius. Ito ay malaking shift sa buhay mo. Bago sa career, bago sa environment, o bago sa puso. So, maaaring paglipat ng trabaho, paglipat ng bahay, paglipat ng bansa, pag-start ng bagong negosyo, pagsisimula ng bagong lifestyle, pag-alis sa lumang mundo na hindi na para sa iyo. Number 2, mas lalawak ang pananaw mo. Ito ang taon ng aha moments, realizations, clarity, at pag-intindi kung ano talaga ang dapat mong tahakin. Number 3, pagbabalik ng excitement mo sa buhay.
Ang mga taon bago ang 2026, lots of previous years, ay maaring naging mabigat o nakakalito para sa mga ilang Sagittarius, no? Pero this year, ngayong taong 2026, babalik ang sigla mo, saya, passion, at sense of adventure. And number 4, pagbubukas ng oportunidad. Maraming doors ang bubukas. Trabaho, pag-aaral, travel, bagong pagkakakitaan, bagong tao, at bagong pangarap. Okay, punta tayo sa pag-ibig mo at relasyon. Bagong daan sa puso. So, kung single ka, Sagittarius, ang map card na ay nagsasabi ng romantic connection mula sa malayo. Long distance relationship. So, maaring long distance o taong bibigyan ka ng bagong perspective sa life. So, maaring foreigner, ibang lahi, ibang kultura, isang taong mahilig din mag-explore, or pwede mo siyang makilala through travel, online, o bagong environment. Ito yung uri ng love na magpapalawak ng mundo mo. Na kung may partner ka na, magkakaroon ng maseryosong usapan tungkol sa future, pag-usad sa relasyon, paglipat o pagbuo ng bagong tahanan, mas matatag na direksyon. Ayan. Kung may tampuhan o pagkalito, magiging malinaw ang landas ng relasyon ninyo ngayong taon. Kung may separation, may clarity at direction. Malalaman mo kung dapat bang balikan pa o tuluyan ng iwan o bitawan. At sa huli, pipiliin mo yung landas na magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Okay, punta tayo sa inyong kaperahan, negosyo at career. Pagpapalawak, paglipat at pag-level up. So, ito yung pinakamalakas na bahagi ng reading mo, Sagittarius. The highlights for you this year is bagong trabaho o role, paglipat sa mas mataas na posisyon, pag-level up ng income, pagbubukas ng negosyo na may travel, logistics, online services, or education team. Pagpapalawak ng skills mo, pagkakaroon ng mentor o tao magtuturo ng tamang direksyon, pagpasok ng oportunidad mula sa ibang lugar o bansa. Na kung saan ka dadalhin ng tadhana, doon ka uunad. Hindi ka dapat matakot sa paggalaw. Sagittarius, dahil ang paggalaw ang magdadala sa iyo ng tagumpay. And sa family and home life mo, may paglipat at pag-aayos ng bagong kapaligiran. So sa tahanan, maaari kayong lumipat, mag-renovate, magkaroon ng bagong arrangement, magkaroon ng pagbabago sa roles ng bawat miyembro. Isa sa mga magaganap ay pagpapaluwag sa pamilya. So mas magiging open-minded ang lahat. Nang pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, ito'y pagbabalik ng enerhiya mo, clarity at inspirasyon. So, sa taon na ito, Sagittarius, ikaw ay mas motivated, mas energized, mas spiritually guided, at mas malakas ang intuition. Kaya, mas mararamdaman mo ang mga signs, synchronicities, at mga mensahe ng universe. Ano naman ang good news at blessings na paparating para sa iyo sa taon na ito? Number 1, may malaking oportunidad na darating na magbabago ng buhay mo. Isang new direction na sobrang swak sa iyo. Number 2, paglipat sa mas magandang kapalaran. Kung hirap ka noong mga nagdaang taon, lalo na year 2025, 2026, ito ay taon ng iyong pag-angat. Number 3, bagong love o bagong apoy sa puso. Number 4, mas malaking kita at career expansion. And number 5, pagkakaroon ng clarity sa lahat ng decision. Hindi ka na maliligaw. Alright, punta tayo kay Capricorn. Alright, Capricorn. So, this is your card, Person of Fire. Okay, Capricorn, ang tema mo this year, 2026, ay pag-angat, paglakas, paglapas sa anino mo, pagiging leader ng sariling buhay mo. So, ito yung magkakaroon ka ng kumpiyansa, tapang, tagumpay, malakas na energy. Now, ang Person of Fire card ay napakalakas para sa iyo, Capricorn. This year dahil pinagsama nito yung natural na pagiging madisiplina plus lakas ng loob ng fire element, fire horse energy this year, bilis at tapang, right, ng fire horse energy. So, ibig sabihin, this year, Capricorn, 2026 ay taon kung kailan
mas magiging matapang, mas porsigido, mas charismatic at mas unstoppable ka. So ito yung taon na hindi ka natatahimik na at hindi ka na magtitiis. Ikaw yung mamumuno, ikaw ang mangunguna, ikaw ang magtatagumpay. So, sa pangkalahatang energy mo this year, 2026, number 1, ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Ang person of fire ay simbolo ng magnetic presence, charisma, leadership, pagiging trendsetter, kumbaga, lakas ng loob, pagkakaroon ng malinaw na direksyon. Na kung dati ay tahimik ka lang na gumagawa, ngayon, mapapansin ka, mapupuri, at marerespetuhan. Okay, number 2, panahon ng malaking desisyon. So, hindi ka na matatakot mag-take ng risk, hindi ka na magpapabagal sa sarili, hindi ka na magdadalawang isip sa halaga mo. Number 3, mas mataas ang confidence at self-worth mo. Makikita mo ang sarili mo sa mga mataas na level. Parang may rebirth ng bagong personalidad mo, mas matapang at mas may buhay. And pagbabago sa lifestyle mo. So, maaaring magbago kayo ng itsura, magbabago ang pananamit mo, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong tirahan, bagong social circle rin. Kumbaga, pagle-level up ng energy mo. Alright, let's start with your pag-ibig. Pagtungkol naman sa yung pag-ibig at relasyon, mainit, malakas at nakakaakit. So, ang apoy ay sumisimbolo ng pagnanais, passion, confidence at romance. Kung single ka, Capricorn, mas magiging attractive ang aura mo. Okay, maaring lumapit ang charismatic, sexy, confident, may posisyon, entrepreneur type na taong may malakas din na personalidad kagaya mo. Ito yung uri ng tao na hindi basta-basta, pang-matagalan at pang-adult ang relationship niya. Ang maganda, ikaw ang pipiliin. Okay, kung in a relationship na ang ibang Capricorn dyan, magiging mas maalab ang relasyon ninyo. Mas magiging open, mas may spark at mas may push na magtulungan sa mga pangarap. So, may posibilidad ng engagement, pag-level up ng commitment, paglipat sa isang bahay, pagli-live-in, pagbubuo ng pamilya. Ayan, kung may separation naman or unfinished love, ikaw ang mas magiging mataas ang energy ngayon. Ang taong nakasakit sa iyo ay maaring magsisi o babalik. Okay, mag-attempt na babalik. Pero ikaw ang papasya kung deserve pa ba niya na bumalik sa iyo or magkakaroon ka ng bagong love life. Alright, pagdating sa iyong kaperahan at negosyo at career, ito yung taon ng pag-angat mo at pag-grow ng yaman mo, Capricorn. So, ang highlights mo this year sa 2026 sa pera at career mo, promotion, leadership position, pagpasok ng malaking client, pagbuo ng sariling negosyo, pagdagdag ng income stream, mas maraming oportunidad, pagkilala ng boss o mga tao sa paligid, pagkakaroon ng kapangyarihan pumili ng trabaho. Capricorn plus fire energy, this is you, unstoppable ang success mo dito. Now, ang person of fire energy rin ay entrepreneur energy. So, ibig sabihin nito, kung gagawa ka o magsisimula ka ng negosyo, may plano ka magtayo ng negosyo, this year, 2026, ay pinakamalakas mong taon para magsimula. Now, for your family and home, pagiging haligi ng tahanan. So, makikita ng pamilya mo ang lakas mo ngayong taon. Ikaw ang magiging problem solver, leader, inspirasyon, tagapag-angat sa pamilya mo. Maaari magkaroon ng bagong bahay, paglipat, renovation, pagdagdag ng income sa family, ayan, at pagbabago sa dynamics para mas magiging maayos ang inyong samahan. Now, pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, Capricorn, lakas ng katawan, lakas ng isipan, lakas ng loob. So, ang fire card ay nagdadala ng mas malakas of course na energy, mas malakas na motivation, mas malinaw na isipan, mas malakas na intuition, mas mabilis na paggaling. Okay, kung nanghihina ka noong mga nakaraang taon or buwan, 2026 ay ang pagbabalik ng tunay mong lakas. Okay, mga good news at blessings na parating sa iyo this year, Capricorn. Number 1, malaking pag-angat sa status mo o posisyon. So, pwedeng sa trabaho, negosyo, o social standing. Number 2, pagdating ng taong magpapasaya at magpapalakas sa iyo.
Number 3, mas mataas na income at mas maraming oportunidad. Number 4, personal transformation. So, ito yung bagong ikaw na mas powerful. And number 5, pagbalik ng confidence mo at kagustuhang mabuhay ng mas masaya. Alright, punta tayo kay Aquarius. Aquarius, you have the earn. Okay. Now, Aquarius, sa year 2026, ang tema mo ay isang malaking pagtatapos. Okay, this is not literal death, this is not negative sign. Isang malaking pagtatapos para makapagsimula ka ng bago. So, ito yung pagbitaw, pagtatapos, pagbabago ng direksyon, rebirth, kumbaga. So, ang barahang earn ay isang malakas at bihirang mensahe para sa isang zodiac sign. Para sa iyo, Aquarius, ang taon na ito ay taon ng pagtatapos ng matagal ng mabigat na cycle. Okay, pag-alis sa mga sakit, mga lungkot, at pagod na tinatago mo. Pagputol sa relasyon o sitwasyong hindi na umaayon sa soul mo, pagbabago sa sarili, mas malalim, mas matatag, mas malaya, and pag-angat pagkatapos ng isang pagsubok. So, ito yung taon kung saan masasabi mo, tapos na yon, hindi ko na babalikan ang nakaraan, sa wakas ako na ulit ang pipili. Something like that. Okay, so pangkalahatang energy para sa iyo sa taon na ito, Aquarius. Number 1, pagwawakas ng isang malupit o mabigat na chapter. Kung dumaan ka sa heartbreak, kung ito yung mga pinagdaanan mo in the last few years or in the previous months, especially this year, 2025, right? Moving forward sa 2026, kung nagdaan ka sa heartbreak, may pinagdaanan ka, betrayal, financial struggle, emotional burden, toxic environment, pagod sa trabaho o relasyon, sa 2026, matatapos na yung mga yan. Okay? Para bang biglang mag-shift ang kapalaran mo. Kung dati parang hindi ka makaahon, ngayon lalabas ka na sa dilim. Alright? And number 2, pagbitaw sa hindi na para sa'yo. Yung earn, this is a symbol ng paglibing ng lumang sarili. So, ibig sabihin, bibitaw ka na sa toxic connections. Bibitawan mo na yung mga lumang mindset. Mabibitawan mo na yung mga ling takot, mabibitawan mo na yung mga guilt, ano man yung mga nagpapabigat sa inyong buhay, ano man yung nagpapabigat sa damdamin mo, nagpapabigat sa buhay mo. Pagbibitaw sa taong nanakit sa iyo, most of all. Kasama yan. Hindi ka nahahawak sa mga bagay na hindi na nagbibigay sa iyo ng magandang, walang magandang na idudulot, kumbaga. And number 3, pagbabagong anyo. Okay? Mas malakas ka this year. Lalakas ka, Aquarius. Okay? You will be strong. Ang taong lalabas mula sa prosesong ito, lalabas ka na matapang, mas grounded, mas may vision, mas independent, at mas aligned sa spiritual purpose mo. Okay? Punta tayo sa pag-ibig at relasyon mo. Time to release to receive. So, kung single ka, Aquarius, maaari mong ma-realize na ang mga nakaraang relasyon ay kailangan na talagang matapos. So, ngayong taon na ito, maghihilom ang puso mo, magiging handa ka ulit sa mga bagong pagmamahal, may bagong energy na papasok, may taong darating na mas mature at hindi ka sasaktan, pero magsisimula ito kapag tuluyan mo ng iwanan ang nakaraan. Na kung may relationship ka na, Aquarius, kung healthy ang relationship mo, mas lalalim ang emotional intimacy, mas magiging tapat ang usapan, matatapos ang luma at paulit-ulit na tampuhan. Na kung hindi naman healthy, posibleng magkaroon ng malaking pagbabago. Pwedeng ay maayos o matatapos kung alin ang para sa ikabubuti mo. Ikaw ang pipili sa bagong direksyon. Na kung may separation, yung earn, this is closure. So, darating ang panahon ng pagtanggap, kapayapaan, paghilom, pag-move forward. At pagkatapos ng closure, may bagong pag-ibig na mas tama para sa iyo, Aquarius. Okay, pagdating sa iyong kaperahan, negosyo at career, this is the end of your struggle and the start of your rebuilding. So, ito ang magandang balita para sa iyo, Aquarius. Ang pagtatapos ng isang toxic cycle sa career or pera ang magbubukas sa iyo ng swerte. Highlights para sa iyo this year, pag-alis sa trabaho o environment na nagpapahirap sa iyo.
pagbubukas ng bagong oportunidad sa career, pagbabago ng direksyon, posibleng ibang field, mas stable kaysa sa nakaraan. Pagbabalik ng lakas at motivation, and pag-angat pagkatapos ng isang financial setback. Yung earn this is dismantling. So, ibig sabihin, babagsak ang hindi na matibay pero may bagong itatayong mas malakas. Na pagdating sa iyong family and home, may healing, may acceptance at may kapayapaan. Sa pamilya, matatapos ang matagal ng tampuhan, maghihilom ang lumang sama ng loob, may closure sa matagal ng usaping hindi matapos-tapos, may kapayapaan na darating. Kung may family burden kang buhat mo maraming taon na, magaan na siya ngayong 2026. Okay, pagdating sa iyong kalusugan, spirituality, Aquarius, healing from the inside out. Okay, so yung earn dito, this means deep emotional cleansing. So this year, gagaan ang pakiramdam mo, mas makakakain ka ng maayos, especially for those of you Aquarius kagaya ko na talagang I've been struggling with my diet. Ayoko namang sobrang tumaba, pero sakto lang. So for those of you na anorexic or namproblema sa yung timbang, sobrang pumayat. Okay? For those of you na gustong tumaba, in a healthy way na pagkataba, alright? Makakakain ka ng maayos. Okay? Dun lang Pero for those of you na gustong pumayat, hindi lumabas dito, posible ring magiging mas, kumbaga, i-correct yan. Okay? And mas magiging kalmado ang tulog mo. Wow, I wanna claim this. Kasi Aquarius, ako talaga, kailangan ko ng masarap na tulog. And mawawala ang anxiety na dulot na nakaraang trauma. Oh my God, I love this for you, Aquarius. And lalakas ang spiritual intuition mo. And maaari magsimula kang mag-meditate, mag-journal, magbabago ang lifestyle mo, pag-aalaga sa sarili. Okay? Ma-incorporate nyo yan. Ang pag-aalaga sa sarili, either magja-jogging ka na, mag-exercise, so anumang klase ng pag-self-love. So ito yung taon na malalim, kakaroon ka ng deep healing, physical, mental, spiritual. Alright, i-claim nyo na yan, Aquarius. Okay, good news at blessings na paparating sa iyo, Aquarius, sa 2026. Number 1, isang mabigat na cycle ang tuluyan ng matatapos. Ito ang pinakamalaking biyaya para sa iyo sa taon na ito. Mabigat na cycle, saan mang aspeto yan? Love life, career, trabaho, negosyo, pera. And number 2, paglayo mula sa mga maling tao o maling landas. 3, pagbubukas ng bagong direksyon. Mas tama, mas magaan, mas mapayapa. And number 4, pag-angat pagkatapos ng loss, mga kabiguan. Kumbaga, comeback year mo ito, Aquarius. Tahimik pero malakas ka. And number 5, pagdating ng bagong pag-ibig, bagong trabaho, o bagong buhay. Ayan. Congratulations, Aquarius. Ayan. Punta tayo sa last but not the least. Zodiac sign, Pisces. Okay, Pisces, you have the convertible. So, Pisces, ang tema mo this year for this card is kalayaan. Kalayaan, pagbabago, maraming pagpipilian, paglipad papunta sa bagong buhay. And also flexibility, pagkakaroon ng direksyon, kalayaan, pag-angat. So, ang barahang convertible ay nagsasaad ng malawak na posibilidad para sa iyo, Pisces, na pinaka-intuitive at pinaka-dreamer ng zodiac. Ang taon na ito ay taon kung saan bibigyan ka ng universe ng maraming pintuan. Maraming options, maraming direksyon, maraming bagong oportunidad. Ito ang taon na hindi ka na nakatali, hindi ka na nakakulong, hindi ka na stuck. Ito yung taon ng kalayaan mo. Ng pangkalahatang energy para sa'yo this year, number 1, maraming pagpipilian. Ikaw ang pipili ng kapalaran mo. Hindi lang isa, kundi maraming options ang bubukas. Sa trabaho, sa negosyo, sa paglipat, love life, mga taong dadating, bagong lifestyle. And Pisces, kung dati ay inaayon sa sitwasyon, ngayon sitwasyon ang aayon sa iyo. Okay? And number 2, mas flexible at mas open-minded ka na. Hindi ka na matatakot sa pagbabago, sa halip, mai-excite ka pa.
and magiging magaan ang loob mo sa mga bagong bagay na parating. And number 3, pagkakaroon ng malayang direksyon. Hindi ka na parang nawawala, hindi ka na maghihintay, hindi ka na magdadalawang isip. Ngayong taon na ito, ikaw ang magmamaneho ng buhay mo. And number 4, enjoyment at kalayaan mula sa bigat. Yung comfortable dito means hangin, open sky at freedom. So, Pisces energy ay yung ikaw magiging mas masaya ka, mas magaan ang buhay mo at mas feeling mo mas malaya ka ngayong taon na ito. Okay, pagdating sa yung pag-ibig at relasyon, may pagpipilian, paglilinaw at pagbagong anyo ng puso. Na kung single ka, okay, so Pisces, kung single ka ngayong taon, hindi lang isa, kundi dalawang tao ang maaring lumapit sa iyo. So, maraming admirer si Pisces ngayon sa 2026. So, maaring isang tao, tahimik, pero stable na tao, o isang masaya, outgoing at very charming. Pero ikaw ang pipili. At ang pipiliin mo ay tao magbibigay sa iyo ng kalayaan, respeto at emotional safety. Majority sa inyo yan ang pipiliin ninyo. Na kung may relasyon ka na Pisces, magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa, masayang travel or bonding, paglayo sa mga toxic patterns. Kung may naging mainit na away nitong mga nagdaang taon, magiging mas maaliwalas at mature ang relasyon niyo this year, 2026. Now, for those of you who are in separation, with convertible, this means moving on without pain na. So, makakaya mo nang mag-move forward ng may dignidad, kapayapaan at masayang puso. Pagkatapos nito, Pisces, may bagong love life na mas aligned at mas masaya. Now, pagdating sa iyong pera at negosyo at career, bagong direksyon, bagong oportunidad, mas malayang kita. So, ito ang pinakamagandang mensahe para sa iyo this year. 2026, hindi ka na makukulong sa isang income stream or trabaho hindi mo gusto. Highlight sa iyo this year is maaraming job offers, dalawang klarong career path na maaari mong pagpilian, pwedeng magtrabaho online, remote, or flexible setup. Pagbuo ng bagong negosyo, paglipat ng trabaho kung saan mas mataas ang kita, mas malayang schedule, pagbalik ng motivation, pag-angat ng financial stability mo. Now, with the comfortable, may option ka palagi. So, ibig sabihin, hindi ka mawawalan. Laging may kapalit, laging may mas maganda. Sa family and home life mo, pag-alis sa gulo, pag-move sa mas kalmadong environment. So, sa tahanan, maaring mangyari yung paglipat ng bahay, pag-ayos ng home environment, paglayo sa toxic relatives, pagkakaroon ng mas peaceful na atmosphere, and pagbuo ng sariling espasyo. Pisces, ikaw ay magiging mas emotionally protected this year. Na pagdating sa iyong kalusugan at spirituality, ito yung paggaan ng isipan mo, pagbalik ng inspirasyon. So Pisces, sa taon na ito ay ikaw magiging relax, mas inspired, mas creative, mas spiritually aligned at mas makikinig ka na sa intuition mo. So, meaning, lilinaw ang isipan mo, mawawala ang mental clutter. So, kung nagkaroon ka ng burnout o pagkaliton itong mga nakaraang buwan or mga previous years, mawawala ito this year. Now, good news at blessings paparating sa iyo this year, 2026, Pisces is, number 1, maraming oportunidad ang sabay-sabay darating. Hindi ka mauubusan ng options. Number 2, pag-angat ng buhay mo dahil sa bagong landas. 3, mas masayang love life, maraming pagpipilian, mas mataas ang standards. And then 4, financial improvement. Hindi ka na stuck, hindi na mabigat. And then 5, pagbalik ng kalayaan na matagal mo nang gusto. Alright, so, ayan, Aries, down to Pisces, lahat ng zodiac signs, yan po ang kapalaran ninyo sa taong 2026 in the year of the fire horse. So, kapalaran, minsay at gabay at mga pasabog, good news, ayan, blessings. What else? Now, sa gusto pong magpa-private tarot reading, what else? Akashic reading, aura reading, kung saan malalaman yung mga balakid ninyo, ano mga humaharang at paano kayo matulungan para matanggal yan. Just i-PM nyo po ako sa Bonum Magos PH Facebook page. Ayan, hanapin niyo or i-comment nyo sa baba kung anong gusto ninyo at I will reply. Magre-reply ako with a link.
Okay? Make sure na yung pina-follow nyo sa Facebook page may blue check. At ano pa, yung website ko, www.bonomagosph.com, doon niyo mahahanap yung mga items. If not, sa Facebook page ko, lagi po ako nag-post doon mga crystals na makakatulong. By the way, abangan ninyo yung pwede kayong magtanong sa akin kung ano ang crystals na nadababagay para sa iyo sa inyong zodiac signs. And I will explain sa inyo kung bakit. And may mga available ako na stones. Okay? So, ayan. So, puntahan nyo lang po ako again sa mga inquiries, mga services ko, at kung may gusto kayong bilhin, pampaswerte, protection, para sa career, para sa love life, para sa kalusugan, lahat na. If you want, talk to me, kausapin nyo ako, magtanong kayo sa Facebook page, Bonum Magos PH. I-PM nyo po ako. Maraming salamat, 12 Zodiac Signs. I hope to see you in the next reading po. Ingat po kayo and God bless.